Kung ikaw ay kumikita na ng mahigit ng 100,000 sa Pilipinas, at kung ikaw naman ay mayaman na, gugustuhin mo pa ba na pumunta ng Canada para maranasan yung hirap ng buhay dito sa Canada? At sasabihin mo sa sarili mo, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to, kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw na ng linggo dito sa amin sa Canada mga boss. At 9:45 na ng umaga mga boss. Maganda ang gising ko mga boss. Maganda ang tulog ko kagabi. Maaga ako nakatulog. Kasi wala akong part-time kahapon. At nakapagpatuka na ako ng aking mga alagang kalapate. Kaya umpisa na naman ang trabaho mga boss. Kamusta po kayo? Kamusta yung mga kababayan nating OFW? Nawa po kayo ay safe at nakatagpo kayo ng mabait na employer. At alam ko na nandyan kayo, nagpapakahirap, nag-aalaga ng ibang bata sa ibang bansa, at kung ano-ano pa mga trabaho, ang sakripisyong ginagawa ninyo. Kaya patuloy lang po tayo sa buhay at lagi po tayong mag-pray para lagi tayong gabayan araw-araw. Hindi man tayo nakakapagsimba, mahalaga pa rin na tayo ay magpasalamat sa tuwing tayo ay gigising. Dahil yon ay malaking biyaya na galing sa Kanya. Mga boss, good vibes, good morning sa ating lahat. Mag-jacket lang ako mga boss. Kagabi mga boss, kasi malimit ako tumatawag sa Pilipinas, kinakamusta ko yung mga mahal natin sa buhay, parents ko, mga kapatid ko. At may mga tropa tayo na nasa Pilipinas din, ng mga friends din natin. At isa sa ating mga tropa sa Pilipinas, maayos yung buhay nila doon. At nakakwentuhan ko yung isa nating kaibigan doon. Sabi niya sa akin na kamusta ang Canada, Boss Jay? Sabi ko okay naman. Sabi niya sa akin, nakikita ko nga na maayos naman kayo dyan ang pamilya mo. Kasi papanood ko yung mga vlog mo na okay naman yung pamumuhay nyo dyan. Yung anak mo pinag-aaral mo ng college, ganyan. May sarili kayong bahay, sasakyan. Sabi ko, oo, pero lahat ng yun ay utang. Sabi niya, okay lang yun, ganoon din naman sa Pilipinas. Utang ang sasakyan, utang din naman ang bahay. Sabi ko, oo nga, tama ka, halos parehas lang naman din. Sabi niya sa akin, kinanong ko siya, sabi ko, kamusta ang buhay niyo dyan? Ang family mo, kamusta yung business niyo? Kasi may business sila. At maayos ang pamumuhay nila mga boss, talagang. Nung barkada ko pa lang naman talaga sila, meron na silang magandang negosyo. Sabi niya sa akin na okay pa ba na pumunta dyan sa Canada, Boss D? Sabi ko, sa totoo lang, tapatin na kita, napapanood mo naman yung mga videos ko. At nakikita mo rin yung mga iba nating kababayan, nakita yung trabaho ko, double job ako. Sabi ko sa kanya, kung maganda rin kinikita mo dyan at ng iyong pamilya,
para sa akin opinion ko lang, sabi ko sa kanya, kung talagang gusto nyo makarating ng Canada or may plan kayo pumunta ng Canada, siguro isa man sa mga kapatid mo, papasukin mo ng Canada. At i-continuous nyo pa rin yung business nyo na naiwan sa Pilipinas. Kahit isa man lang sa member ng family nyo, papasukin mo ng Canada. Kasi pag naman nakapasok yung isa sa mga kapatid mo dyan or relatives mo nakapasok ng Canada, para bang sa akin ba, parang opinion ko lang to mga boss kung ako, halimbawa, nasa sitwasyon niya, yung kaibigan kong yun, meron siyang business sa Pilipinas, kumikita na siya ng malaki, parang napagkwentuhan namin na mahigit 100,000 kada buwan ang pumapasok sa kanila. Tanggal na lahat ng gastusin, yung pinakakinita na lang nila yon. Kasi maganda yung negosyo talaga nila. As in, minana pa niya sa mga lolo, ganyan, tapos hanggang tatay niya, tapos yan siya na. Para sa akin, iba pa rin yung merong backup. Backup baga. Yung bang may trabaho ka ng ganito, pero mayroon ka pang ibang pinagkakakitaan. Ano man mangyari dito sa iyong negosyo, meron ka pa rin huhugutan ng income mo na support para mag-continuous yung negosyo mo. Kasi hindi natin masasabi na kahit minana mo yan, kung hindi mo naman ma-manage yung maayos. Posible na, wag naman sana. Hindi naman bumagsak kasi dahan-dahan ng bumabagsak. So kung meron kang other income na backup na pinagkakakitaan, pwede mong ipasok yun doon, magkukontinuous yung negosyo mo. O kaya naman, kung mahina na yung negosyo mo, meron kang isang member sa iyong pamilya o kapatid mo na nasa Canada o sa anumang bansa na maganda. Hindi lang naman Canada ang pwedeng puntahan na magagandang bansa. Marami pa, napakarami pa. Yun, isa yun sa magiging backup mo pagdating dyan sa pagninegosyo mo na alam mo na medyo bumababa na, humihina na, kasi gano'n naman ang lahat ng negosyo. So, meron kang backup na pwedeng yung pagsimulan ulit. Excuse me mga boss. Ito yung alarm ko kasi tumunog na. Ayan mga boss, abang tayo naglalakad, check muna natin ang ating bahay at baka tayo masunugan. Chinecheck ko yan mga boss, yung mga saksakan, ganyan. Okay naman. Check ko na. Sa kwarto ng binata ko medyo magulo. Salas. Chinecheck ko yung mga saksakan kasi. Ayan. Ayan Okay. Ilaw. Kasi may ilaw naman ako dito sa poon. Let's go mga boss! Maganda ang panahon ngayon mga boss kasi spring na at dire-diretso na yan, punta na tayo ng summer. Pinastart ko na yung sasakyan ko. Ay, sasakyan pala to ni Mrs. Ito yung sasakyan ko kasi ayan, ito kay Mrs. Dahil day off si Mrs., ako muna gagamit yung sasakyan niya. Let's go. Sinabi ko yun sa friend ko na opinion ko lang, siguro mas mabuti na kahit isa sa member ng family niya magpapasok siya dito sa Canada para maging backup niya in the future ano man ang mangyari sa business nila. Kahit naman gaano kalakas yung business mo, hindi pa rin 100% na
nakatitiyak ka na magdadire-diretso yung business mo. Pero mga boss, ang laki na ng kinikita ng negosyo na nila. Mahigit 100,000 na kada buwan yung kinikita nila. At marami nga siyang napapanood na about sa Canada. Bukod sa akin na may limit niya akong panoorin. Sabi ko sa kanya na sino man sa mga kapatid mo papasok ng Canada ay sana kahit papaano makatulong yung aking mga videos na in-upload na napapanood mo, share mo rin sa kanila kung paano yung pamumuhay dito sa Canada. Mamaya hindi siya sanay sa ganung sistema ng pamumuhay dito, yung trabaho madumi, mabaho, nakakapagod, more on physical talaga dito mga boss yung trabaho. Yun, para sa akin para sa akin, yun yung opinion ko lang. Kasi yung iba sinasabi nila na kung kumikita ka na sa Pilipinas, maganda na yung income mo at maayos yung pamumuhay ng family mo, huwag ka na pumunta ng Canada. Tama naman yun kasi respetuhin natin yung bawat opinion ng bawat isa sa atin. Ako, sa akin, yun ang opinion ko lang na kung meron kang maganda ng income sa Pilipinas, kahit isa man lang sa family mo, papasokin mo ng Canada para in the future mapapakinabangan nyo rin yan. Sorry mga boss, medyo magulo yung ano ko. Yun yung para sa akin kasi parang ganun yung meron kang backup na kung ano man ang mangyari, may paghuhugutan ka, meron kang backup na magko-continuous yung business mo, may pagkukunan ka ng pera na hindi mo na kailangan mautang, or kapag talaga hindi na nag-click yung business mo at isa sa mga kapatid mo nasa Canada, anytime pwede ka magpatulong sa kanya makapasok ng Canada. At dito magko-continuous yung buhay mo, pwede ka ulit magsimula dito. Yun yung ano ko yun yung way ko, yun yung paraan ko na pwede ko ma-share sa aking kaibigan na nakausap ko. Dito na tayo sa IGA mga boss. Ito ko sa inyo. Ayan, diyan ako nagtatrabaho bilang isang baker mga boss. Let's go mga boss, pasok na tayo. Mamaya ako na lang kunin yung tubig ko. Let's go mga boss. What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Tapos na duty ko mga boss.
10 to 6. At pauwi na ako mga boss, wala akong part-time ngayon. At kapag Saturday, Sunday hindi ako nagpapaschedule para Diyos ko po mga boss. Ay Diyos ko, nabahing ako. Let's go mga boss, uwi na tayo. Nakakasilaw. Ito na tayo sa bahay mga boss. Napakahangin sa labas mga boss. Wala nang snow pero mahangin naman. Siyempre malamig yung hangin mga boss. Lagay mga boss. Ay buhay. Bukas mga boss, simula na ulit ng aking double job dito sa Canada. At ayun nga mga boss, kung ikaw ay kumikita na ng mahigit ng 100,000 sa Pilipinas, at kung ikaw naman ay mayaman na, gugustuhin mo pa ba na pumunta ng Canada para maranasan yung hirap ng buhay dito sa Canada? At sasabihin mo sa sarili mo, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Hindi ko pala kaya ang pamumuhay dito sa Canada. Yan ang sasabihin mo mga boss. Kapag nagpunta ka pa dito sa Canada at kumikita ka na ng mahigit 100,000 sa Pilipinas o meron kang negosyo, bakit ka pa pupunta dito sa Canada? Siyempre, hindi ka na pupunta dito, di ba? Paano mga boss? Maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin sa buong araw na to mga boss. Nakatapos na naman ako ng isang araw dito sa Canada. Maraming salamat po ulit sa inyo. Sa lahat po nang nag-subscribe sa akin sa J Pinoy TV, maraming salamat po sa inyo. Sa mga patuloy po na nanonood sa akin at naniniwala sa akin, maraming salamat po sa inyo. Nawa po ay huwag kayong magsawa manood sa aking YouTube channel, ang J Pinoy TV. Nawa po ay maging inspirasyon sa inyo, ma-motivate kayo, ma-inspired kayo sa lahat ng nakikita nyo at ginagawa ko araw-araw sa aking mga videos. Baka isang araw, ikaw naman ang makasama ko dito sa Canada. At mapakita na rin kita sa ating mga kabayan sa Pilipinas. Hindi yun malabong mangyari mga boss. Marami na rin ako mga kababayan natin na dating nanonood lang sa akin. Nag-subscribe sila at naintindihan nila kung paano mamuhay dito sa Canada. At isang araw, nakasama ko na sila dito. Nakikita ko na rin sila dito. At nagpapasalamat sila sa akin dahil sa panonood nila sa akin, nagkaroon sila ng idea kung ano ang meron dito
sa bansang Canada, lalo na dito sa aming town, ang Chetwynd, British Columbia, kung saan sila ay pupunta para mag-aral, para magtrabaho dito, at nakakataba ng puso dahil sa ganung vlog ko, sa ganung mga pinapakita ko ng mga lugar dito, araw-araw na ginagawa ko, nasisiyahan pala sila, nagkakaroon sila ng idea kung paano ang buhay dito sa Canada. Muli po, magandang gabi po ulit sa inyo at marami pong salamat. Mag-iingat po tayo palagi mga boss at God bless po sa ating lahat. Paalam mga boss.